Good evening, everyone. By the way, my name is Mrs. Rona M. Reyes, one of the student from EdTech Teacher Training Center, the Computer Upskills Training ICT Integration, the 21st Century Education. So, sa gabing ito, pag-uusapan natin kung paano, at ano-ano yung makukuha natin using the Google Classroom. Google Classroom, it is a free blended learning platform developed by the Google for Educational Institution that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of the Google Classroom it is to streamline the process of sharing files between teacher and student. So, ginawa po ito para sa mga teacher at saka student para makapag-communicate sila kahit wala sila sa loob ng classroom. Next, how is the Google Classroom useful to student? The Google Classroom, it is a free application designed to help student and teacher communicate, collaborate, organize, and manage assignments, go to paperless, and much more. So, ginawa pala si Google Classroom para to communicate, collaborate, and organize sa teacher at saka sa student para mayroon din silang kahit wala sila sa room yung sinasabi ko, mayroon silang communicate to each one another. At saka isa din, walang masasayang ulang magagamit na paper sa using the Google Classroom. Next, this is the advantage using the Google Classroom. First, easy to use and accessible from all device, kahit yan cellphone, laptop, iPad, pwede nating gamitin o pwede nating i-download ang apps. So next, effective communication and sharing, speeds up an assignment process, effective feedback, no need for paper. Clean and user-friendly interface, great commenting system, it is for everyone. So, yun yung sinasabi ko. Using these apps, so maraming gawain ng mga teacher, ng mga estudyante ang males at saka madali lang din siyang like example, may assignment yung teacher, i-post lang dun sa classroom. Tapos, sasagutan ng estudyante kahit nang dun siya sa bahay nila at saka ma-check ng teacher kung sino yung sumagot at sino yung hindi pa nakasagot. So, ganyan kadali gamitin ang Google Classroom. So, by using these apps, kailangan mag-download po tayo sa app stores natin at saka libre po ito, walang bayad. Kung may apps ka na, papasok ka sa isang klase, so kailangan mo ng link. Yang naka-red, yan yung link at saka kung hindi, yung code. Yung mga purple, yan yung code natin. So, punta na tayo doon sa paggamit natin sa Google Classroom. So, ito po. So, mayroon na kayo dyan na naka-download. So, ito, mayroon akong klase. Ayan, mayroon akong mayroon akong room na napasukan, yung klase ko at yan, yung sky blue. So, dito pala sa Google Classroom, mayroon siyang, makikita mo yung classes, yung calendar, ito yung klase ko. Ayan, makikita mo dyan. So, ito pala yung
may klase na ako, nakapasok ka na sa klase mo, simple lang talaga gamitin siya guys. Punta ka lang dito sa to do, ayan, yan yung klase ko. Punta ka lang dun sa classwork, ayan, makikita mo dyan kung ano yung, yan, nasagutan na yan yung na-block. Itong naka sky blue, yan yung hindi pa siya na sagutan. So, kailangan mong mag-add work. So, dun sa pag-add work, ayan, pindutin mo lang yung add work. Ito. Ayan, dyan. Pwede ka mamili dyan. Mag-add ka ba from drive, mag-upload, mag-insert the link. Pwede kang magkuha ng picture or scanner or mag-create ka ng sarili mong document. Pwede ka mag-type dito. Ayan. Using type. Ayan. So, pwede ka dyan mag-type. Yung pagta-type mo, kailangan ipindot mo yung pen nga nasa kanan mo. Ayan, ipindot mo. Ayan. So, ipindot mo uli. Ayan, nakikita mo. Ayan, pwede ka na magsulat dyan. Hello. Ayan. So, pwede mong mayroon dyan, pwedeng i-bold, i-change yung i-change mo yung size, yung color, marami dyan. Ayan. Tapos, pwede ka ring pwede kang mamili dyan sa mayroon siya dito sa taas. So, pag natapos ka na, i-check, mo lang, yung check, mayroong check dyan. Ipindot mo lang yung naka-check para ma-add work siya. Tapos, doon naman sa pag-create ng natin, pag-create ng klase natin, ito yung gawin natin. So, mayroon na tayo, naka-download na tayo ng Google Classroom. Dito tayo sa may plus, dito sa kanan natin, ipindot lang natin yan. So, mayroon dyan, yung mag-join ka ng class, ayan, kailangan mo ng code or yung sinasabi ko na link para maka-join ka. So, doon naman sa gagawa ka, ito. Ayan. Create class. Ayan. Gagawa ka dyan ng class name. Lagay natin grade 1. Section. Rows. Room 2. Subject. Math. Ayan. Madali lang talaga siya. Friendly user talaga siya pag naka-upload ka na, naka-download ka na ng Google Classroom. Ayan, hintayin lang natin. Ayan. So, naka-create ka na. Grade 1, nandyan. Ako yung teacher. So, doon magpunta ako sa classwork, tapos mag-add ako ng assignment. Ayan. Assignment. Lagay natin yung assignment title natin. Lagay natin make a shape. Ano ba yung assignment natin? Make a circle.
circle. So, yan na lang. So, yung ano natin, mayroon dyan makikita natin yung description, yung add at attachment, pwede kang mag-add. So, yung sa points pala, pwede mo yan siyang i-change. Pwede mo siyang 50 points, pwede mo siyang 20. So, kayo na yung bahala kung magkano yung ilagay nyo na points sa nyo. Doon naman sa paglagay ng pwede mong lagyan ng due date o pwede din wala. Ayan. Pwede yan. Tapos, so, mayroon ka ng assignment. Saan na yun? Ayan. So, mayroon ka ng assignment, may due date, may points siya. So, yung class mo, pwede na ditong mag-comments. So, ayan. Mayroon ditong student work. Makikita mo kung sino yung sumagot. Makikita mo yung sinong sumagot, sinong hindi pa sumagot. Makikita mo yung mga sagot nila. Doon naman tayo sa pag-invite ng mga estudyante natin. Ayan. Pindutin lang natin yung dito sa gilid. Mayroon siyang tatlong dot dito na ayan. Tapos send natin, pwede sa email, pwede sa lahat ng apps na pwede nating ma-send. Ayan. I-send natin dun sa apps natin. Na-send na natin. So, titingnan natin dun sa Messenger. So, ganito yung itsura pag nakasend ka na ng link. Ayan. So, lalabas na yan. So, ipindot mo lang yan. Pindot lang natin yan. So, kung wala pa tayong account sa Google, kailangan po siya ng Gmail at saka yung password mo. Ako kasi mayroon na akong account, so direct na akong makapasok dun sa classroom ko. Kaya nga tulad ng sinasabi ko, madali lang talaga siyang gamitin. Friendly use talaga siya kasi isang pindot mo lang doon na lalabas na yung apps at saka yung mga klase mo nang doon na lahat. Ayan. Magdagdag ng komento. Na-invite ako. So, idagdag ko yung komento ko. Ayan. So, ganyan lang ka-easy. Lahat na dito, pwede mong ilahat, pwede mong ayan, makikita mo dito kung ilan na yung nakapasa, ilan na yung hindi. Ayan. Mag-imbita ng mag-aaral. Ayan, send mo yung link, yung pangalan or email nila. Type mo lang, send mo dyan sa kanila. Ganyan lang po easy ang paggamit ng Google Classroom. Ayan. So, mayroon ng sumagot. So, balik tayo doon sa klase natin. Ayan.
So, makikita natin na mayroon ng isang sumagot. So, makikita mo kung sino yung sumagot. Makikita mo din kung ano yung sagot niya. Ganyan lang po ka-easy yung paggawa natin na pag-use ng Google Classroom. Ayan. Naka-receive ka ng isang ganyan lang po. Ganyan lang kadali. Diyan mo makikita yung mga tao na mag-aaral mo, kung ilan sila. Dito mo makikita sa classwork kung ano yung klase niyo. At pwede ka dito, ang kagandahan dito, kahit ilang klase, pwede kang magdagdag dito. At makikita mo din kung saan kang klase naka-enroll at saka makikita mo din dito kung anong ginawa mong klase or anong ginawa mong room, makikita dito, or anong room ang pinasukan mo, makikita mo lahat dito. So, ganyan lang guys, ganyan lang kadali gamitin si Google Classroom. Ganyan lang kasimple. Ayan, makikita dito, ayan, pag open mo sa apps, ayan, makikita mo agad. Ayan, makikita mo. Tapos, dyan sa classwork, ayan, makikita mo lahat. Ayan, makikita ko rin yung ginawa ko na room. Ayan. At makikita ko din yung room na klase ko. Ganyan lang po siya dali, guys. Kaya, i-download nyo na mga teachers dyan, mga estudyante, download nyo na ang Google Classroom. Thank you po. Salamat.